May isang malaking tanong ngayon na lumilitaw tungkol sa pagpunta ni Chavit Singson sa Mindanao at ang kanyang pakikipag-usap sa ilang miyembro ng Muslim community. May mga lumabas na pahayag na nagsasabing may isang impormasyong ipinasa umano mula sa isang Maranao tungkol sa dahilan ng pagpunta ni Chavit Singson sa Mindanao. Ayon sa impormasyong ito, ang sinasabing layunin umano ng pagpunta ni Chavit Singson ay upang makakuha ng suporta at pondo mula sa ilang kapatid nating Muslim para sa isang proyektong nais niyang paunlarin. Ang tinutukoy na proyekto ay isang Muslim community na kanyang idinedevelop sa isang lugar sa Narvacan. Sinasabi na nais umano niyang makakuha ng tulong pinansyal mula sa mga taga Mindanao upang maipagpatuloy ang mga plano tulad ng pagpapaayos ng kalsada at pagtatayo ng isang subdivision. Ngunit kasabay ng mga pahayag na ito ay lumilitaw din ang mga tanong tungkol sa mga kinakailangang dokumento, permit at approval mula sa mga ahensya ng gobyerno bago maisagawa ang ganitong uri ng proyekto. Isa sa mga binabanggit na issue ay ang umano'y paghinto ng road construction dahil sa kakulangan ng pondo para sa mga materyales tulad ng semento. May mga nagsasabi rin na naapektuhan umano si Chavit Singson matapos mawala sa kanya ang SLIRI o Small Town Lottery na isa sa mga pinagkukunan ng kita na dati niyang hawak. Dahil dito, may mga nagtatanong kung ito ba ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng pagbabago sa kanyang posisyon at naging mas critical siya kay President Ferdinand Marcos Jr. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang mga ganitong pahayag ay dapat dumaan sa masusing pagsusuri. Ang bawat alegasyon ay nangangailangan ng sapat na ebidensya, dokumento, at paglilinaw mula sa mga taong direktang sangkot. Kung mayroong isang proyekto na nangangailangan ng malaking suporta at pondo mula sa isang komunidad, mahalaga na tiyakin muna ang legalidad nito. Kailangang malinaw kung mayroon itong mga permit, pahintulot, at opisyal na dokumento mula sa mga kinaukulang ahensya. Kung ang isang proyekto ay may kinalaman sa lupain o kalikasan, mahalaga ang pagsusuri ng Department of Environment and Natural Resources upang matiyak na sumusunod ito sa batas at regulasyon. Para sa mga nais tumulong o mamuhunan sa anumang proyekto, nararapat lamang na alamin muna ang lahat ng detalye. Hindi sapat ang mga pangako o magandang presentasyon. Ang tunay na batayan ay ang transparency, legal na proseso at malinaw na pananagutan.